Okay, ganyan. Nabudol ako. Ito naman. Okay, magandang hapon po sa kanilang lahat. Live po muli tayo sa programang Usapang Bulakenyo. Dito lamang po yan sa Bulacan Press Club online radio station. Today is July 30, 2025, araw po ng Miyerkules, Wednesday. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras nating talakayan, balitaan sa mga kaganapan sa lalawigan ng Bulacan at maging sa labas ng lalawigan. Ako po ang inyong magiging kasama sa loob ng isang oras, Omar Padilla, Pangulo ng Bulacan Press Club Incorporated. Una po muna ay nais kong pasalamatan ang ating mahusay, mabait at number one Senator, Senator Christopher Lawrence Bongo. Dahil po siya po ay nagbigay kanina ng ayuda sa mga kasapi ng Riders Club of Bulacan. Di po ninyo na itatanong, miyembro po tayo ng Riders Club of Bulacan pero hindi naman po tayo sumasama sa mga motor-motor nila. Ako po yung nagmumotor lang pag pupunta ng palengke. Yan. Anyway, maraming salamat Senator Bongo sa grocery, sa prutas, at sa palugaw. Kangina dyan po sa Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan. Maraming salamat din sa aming Pangulo, si Jimmy Azucena. Maraming salamat, Pangulong Jimmy. May utang ka pa sa akin 2 grocery. Hindi ko pa nakukuha. At shout out sa mga nakasama ko kanina dyan sa Francisco Balagtas Memorial School dyan sa Barangay Panginay sa FBMS, kila paring Greg Paraiso, kay Idol Daniel Martin, kila kagawad Arlene Agosto, Arlene Gonsalvo, kila Raymond Lanusa, nandiyo sila kanina, si Chairman Dennis. Ayan, si Chairman Dennis. Magandang hapon sa iyo, Chairman. At sa iba pang mga kakasapi ng Riders Club of Bulacan, kay classmate, kay Doc Jonathan Jose, magandang hapon. Ayan sila, Hepe Dante. Shout out kay Boss Edwin Suarez ng Celia Street, Panginay, Balagtas, Bulacan. Pa-shoutout sa lubak sa Panginay at marami na po na aksidente. Kap, nasaan kayo nung bagyo? Hindi kayo nagpapakita. Hoy, gising! Yan. Yun.
Okay, shoutout kay Boss Edwin Suarez, yan sa Celia Street. Shoutout kay paring Gilbert Soriano. Siyempre kay paring June Meneses. Magandang hapon sa inyong lahat. Inulit ko po, maraming salamat kay Senator Bongo sa paayuda sa Riders Club of Bulacan. At nakausap ko po yung kanyang staff, si Kate. At kung may kailangan daw po tayo kay Senator Bongo, magpadala lamang daw po tayo ng request letter sa kanya. At siya na po ang bahalang magbigay sa ating mahal na Senador Lawrence Bongo. Okay, atin po muling tatalakayin ngayong hapon na ito yung problema pa rin po sa prime water ng halos po majority ng mga kababayan natin sa lalawigan po ng Bulacan na hanggang sa kasalukuyan po ay sumisigaw at mamaya ka na tumawag. O, teka, sandali, may tawag po sa kampo lamang po to. Sandali po. Yes or no? No. Tumatawag pero pinatay. Tumatawag po si Tukayong Omar po ng Bulacan Provincial Police Office. Shoutout po kay Boss Kim Lucas Ketwa. Araw-araw po tayong naabangan itong ating idol, si Idol Kagawad Kim Lucas Ketwa II. Shoutout, magandang hapon sa iyo, Boss Kim. Ay nako, Boss Kim, araw-araw talagang maraming nakapila dito sa Regional Trial Court dito sa Malolos. Dahil araw-araw po may payout ang DSWD. Nagpapabudbud po ng ayudang pera. Hindi ko po alam kung magkano, parang 5,600 po yata. Kahapon yata, mga taga Plaridel, taga San Rafael, ang mga nakapila. Hindi ko po alam ngayon kung anong mga bayan ang nakapila ngayon, nakaschedule. Pero yan po yung tinatawag na ayuda. Ayuda sa mga tamad. Ay nila yata pasipagin ng mga Pilipino, hinahayaan na lang nilang bigyan ng lagi ng pera. Ay mga nakapila po, umulat umaraw, nakapila po yung mga yan. May mga schedule po sila. Ang balita namin ay 5,600 po yata yung ibinibigay na payout na yan ng DSWD. Okay, balita muna po tayo sa mga kaganapan sa Bulacan at sa labas ng lalawigan. Dako muna po tayo sa Antipolo City. Eto, bista sa birthday, umawat sa away, inutas sa araw ng kanyang kaarawan. Patay ang isang 27 anyos na bisita ng awatin ang nag-aaway ng mga kainuman sa isang birthday party sa Antipolo City, Lunes ng gabi. Dead on arrival sa Assumption Specialty Hospital and Medical Center ang biktimang si alias Giovanni ng Barangay de la Paz, Antipolo City. Kaagad namang naaresto ang suspect na si alias Romy, 50 anyos, construction worker, residente rin ng nasabing barangay. Sa ulat ng Antipolo City Component Police,
Dakong alas 9:45 ng gabi ng maganap ang insidente sa Sitio Malanim, Palos, Tangke, Barangay de la Paz. Nabatid na ang biktima ay kasama sa inuman sa birthday celebration ng isang alias Marvin. Nang mauwi sa mainitang pagtatalo ang diskusyon ng sospek at kasama niyang si alias Nino. Munusod nito, inawat ng biktima ang sospek pero siya ang pinagdiskitahan at saksakin sa iba't ibang bahagi ng kaliwang kilikili. Sa tawag sa 911, mabilis na narespondihan ng pulis ang insidente kaya nadakip agad ang sospek at narecover ang kutsilyong ginamit ito sa krimen. Habang ang biktima ay isinakay sa tricycle sa dinala sa nasabing ospital. Ayan. Yung po minsan ang mahirap po sa atin yung po bang tayo bisita lamang, umeksena tayo sa away. Ayun, tayo pang nadamay, tayo pa'y natira ng hindi naman tayong kaaway, tayo pa'y napatay. Minsan ang mahirap sa umaawat minsan. Kaya ako pag may nakikita ko nag-aaway, nahayaan ko lang sila, hindi na ako maawat. Bahala sila. Baka mamaya ako pa mapagdiskitahan. Bayani ka nga, patay ka naman. Tako naman tayo sa Cotabato City. Formal nang upo ngayong araw ng Miyerkules bilang Direktor ng Police Regional Office 12 si Brigadier General Romeo Juan Macapas, kapalit ni Brigadier General Arnold Argente na malilipat sa ibang unit ng Philippine National Police. Si Macapas ang Direktor ng National Office ng Criminal Investigation and Detection Group. Bago siya naitalagang PRO 12 Director simula July 20, 2025 sa isang designation order na may lagdan ni Police Major General Nery Vincent Ignacio, ang Acting Chief of Directorial Staff ng PNP. Si Brigadier General Christopher Nortes Abrahano ang naitalagang kapalit ni Macapas bilang CIDG Director. Si Macapas, kabilang sa Philippine National Police Academy Class 1995, ay naging Director ng PRO Bangsamoro Autonomous Region bago naging isang CIDG Director. Si Brigadier General Jason Carpio de Guzman ang pumalit kay Macapas sa pagka-Director ng PRO BAR nito lang June 2025. Isinagawa ang turnover ni Argente ng katungkulan kay Macapas bilang PRO 12 Director kanina pong July 30 sa Command Center ng PRO sa General Santos City. Isa sa 4 na lungsod na sakop ng Isa sa 4 na lungsod na sakop. Ba't nawawala ako? Isa sa 4 na lungsod na sakop ng Region 12. Sakop din ng PRO 12 mga probinsya ng Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani. Sa iba pa pong mga balita,
Dadako naman po tayo sa probinsya po ng Tarlac. Patay ang 2 batang lalaki na magkapatid makarang aksidenteng mahulog sa tulay ang sinasakyan nilang kolong-kolong tricycle na bumagsak sa ilog sa bayan ng Moncada, Tarlac nitong linggo. Ayon sa ulat kahapon, kinilala mga nasawing biktima na sina Prince RB Tabifranca, 6 anyos at Daryl Kyle Tabifranca, 4 taong gulang. Ang mga biktima ay kapwa nasawi sa insidente matapos tangayin ng malakas na agos. Sa report ng Tarlac Police, naganap ang insidente nitong July 27 dakong alas 12 ng tanghali habang ang kolong-kolong na minamaneho ni Lea Tabifranca, ina ng mga biktima, ay tumawid sa isang improvised sa tulay sa lugar nang mangyari ang trahedya. Ang ina ng mga biktima ay nakaligtas sa insidente pero tinangay ang kanyang mga anak ng malakas na agos ng tubig sa nasabing ilog na siyang kumitil sa buhay ng magkapatid. Na-recover naman ng search and rescue team ang bangkay ng mga biktima. Ang ina ng mga biktima ay nakaligtas sa insidente pero tinangay ang kanyang mga anak ng malakas na agos. Na-recover naman ng search and rescue team ang bangkay ng 2 paslit pagkalipas ng ilang oras. Base sa investigasyon, ang tricycle ay galing sa barangay ng Pikuan na tumatawid sa nasabing improvised sa tulay nang mawalan nito ng balanse at aksidenteng mahulog bunga ng madulas na daanan sanhi ng mga pag-ulan sa lugar. Nabatid ang nasabing improvised sa tulay, itinayo lamang ng mga residente para mayroon silang madaanan. Shoutout po sa Riders Club of Bulacan. Yan. Shoutout Doc Jojo Jose. Siyang ating classmate nung high school. Isang magaling na dentista, si Doc Jonathan Jose. May mga nag-chat-chat sa atin sa ating Facebook. Tiga, basahin lang po natin. Ayan, shoutout sa Kalumpang, malaki na lubak at dami na raw na aksidente. Sina-shoutout si Kapitan Art de la Cruz. Ayan, mula yan kay kasamang Edwin Suarez. Ayan. Okay, ang ating pong oras ay alas 12 na po ng hapon. Patuloy pa rin po kayong nanonood at nakikinig ng programang Usapang Bulacan. Dito lamang po yan sa Bulacan Press Club Online Radio Station. Tumatalo yung natin, naglolo ko yung ating siguro, yung ating internet. Nag-slow connection siya. Magandang hapon, shoutout kay Ka Benny Santos, yan, ng Baraswain Senior Citizens Association Incorporated. Shoutout ka Benny Santos. Siya po ay kasapi ng Baraswain Senior Citizens Association Incorporated. BSCAI. BSCAI.
Dako po tayo sa lalawigan ng Batangas. Nahuli na lahat ang 10 persons deprived of liberty or PDL sa tumakas mula sa Batangas Provincial Jail nitong Lunes ng umaga matapos na maaresto sa magkakahiwalay na lugar ang dalawa pa nilang kasamahan noong nasabing araw na yan ng Lunes. Ayon kay Colonel Giovanni Cibalo, Direktor ng Batangas Police Provincial Office, naaresto ang pinakahuling pugante sa bahay ng kanyang mga magulang sa Barangay Santa Maria, Bawan, Batangas nitong nakaraang Martes ng umaga. Lunes ng gabi naman naaresto ang isa sa dalawang nalalabing pugante sa Barangay Salaban First sa bayan ng Ibaan matapos makatakas sa mga ang 10 preso ng kanilang maagawan ng baril ang duty jail guard. 5 ang agad na naaresto habang sakay ng bus sa Star Tollway. Ang 4 naman ay naaresto sa bayan ng Ibaan at ang pinakahuli ay sa Bawan, Batangas. Ayon naman kay Colonel Marlon Cabatanya, Santo Tomas Police Chief, ang 2 sa 5 tumakas na agad na nahuli sa kahabaan ng Star Toll Expressway ay kinasuhan na ng illegal possession of firearms and deadly weapon sa Municipal Prosecutor Office sa Santo Tomas City kahapon. Anya na-recover sa pag-aari ng 2 preso ang isang pistol at patalim. Dagdag ni Cabatanya, ang 5 sa mga PDL na tumakas ay unang naaresto ng maharang habang lula ng pampasayerong bus sa kahabaan ng Star Tollway sa boundary ng Tarawan at Santo Tomas sa lalawigan ng Batangas. Shoutout kay Vice Mayor Tate Gatdula Santiago, dating Vice Mayor ng Balagtas, Tate Santiago. Shoutout paring Tate. Sa lalawigan naman po ng Ilocos Sur, dahil sa pagtatanggol sa sarili, napatay sa saksak ng isang 65 anyos na ama ang kanyang sariling anak matapos ang mainitan nilang pagtatalo ng kanyang sitahin nang dumating sa kanilang tahanan na lasing sa Barangay Tiagan, San Emilio, Ilocos Sur nitong nakaraang Lunes ng gabi. Kinilala na sabing biktima na si Saldi Calyang na idineklarang dead on arrival sa pagamutan sa tinamo mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naharap naman sa kasong parricide ang suspect na si alias Johnny, 65 anyos dahil sa pagkakapatay sa kanyang anak. Sa report ng Ilocos Sur Police, kararating lamang ng anak mula sa pakipag-inuman sa kanilang kapitbahay kaya siya sinita ng kanyang ama. Sa gitna ng mainitang pagtatalo ay nasa kalumano ni Calyang ang kanyang ama kung saan humagip naman ng kutsilyo ang matanda at pinagsasaksak ang anak. Nagawa pang isugod sa pagamutan ng nasabing anak pero nabigo nang maisalba ang buhay nito. Payo ko doon sa mga nagiinuman kasi pag nagiinuman kayo, wag na kayong magkukwentuhan ng mga hindi mga magagandang bagay. Yung ang pagkwentuhan nyo lang ay yung puro mga nakakatawa, comedy baga. Kasi pag nagsimula kayo magkwentuhan ng mga drama sa buhay, minsan yung kaharap mo sa inuman hindi nakakaintindi. Uminit ang ulo, sariling anak niya. Napagdiskitahan, ayun, sinaksak. Kaya pag ako nagiinuman, ang hinahanap kong kainuman yung komedyante. Yung bang walang dalang pasanin sa buhay. Ang gusto lamang ba'y uminom lang at mag-enjoy. Mas masaya yun. Umarkila kayo ng videoke, pero ngayon hindi na uso mga arkila ng videoke.
Sa bahay lang, meron kang isang TV at meron kang cellphone. May maganda kang speaker o kahit di maganda yung speaker mo. I-connect mo, Bluetooth. Maghanap ka kagad sa YouTube ng karaoke song. Kantahan na. Meron kang isang mic. Okay na. Solve. Kantahan na lang at nag-enjoy pa kayo. Huwag lang kayong kakanta ng My Way. Diyan nagkakauso sa My Way yung mga saksakan Saka yung My Love Will See You Through, huwag kayong kakanta noon. Puro mga Gen Z lang ang kantahin ninyo. Sabi ni paring tate, baka kumanta ng My Way, pare. Malamang kumanta ng My Way, kaya sinaksak ang anak. Siguro sintonado, yun. Shoutout kay Ryan Lopez. Yan, musta na pare ko Ito okay lang. Kanina po nadaan tayo dyan sa Barangay Panginig. Gawa nga po ng tayo ay pinasabihan ng ating Pangulong Jimmy Azucena ng Bulacan Riders, ng Riders Club of Bulacan na tayo ay pumunta sa FBMS para tanggapin ng personal yung handog na ayuda ng ating napakabait na senador, Senator Christopher Lawrence Bongo. At ako po ay nagulat na mangha at hindi ko po inaasahan na halos tuyo na po ang kalsada sa Barangay Panginay. Wala na ako masyadong nakitang baha. At tuyo na nga po. Sana nga po magtuloy-tuloy na po yan at wag na po sanang bumuhos pa ang malalakas na ulan para po kahit man lamang po sa kahit isang linggo man lang makikita natin ang kalsada. Kaya lang po nalulungkot po ako. Dahil po bumungad sa atin pagka wala po ng baha ay mga sira-sirang kalsada nga po. Katulad ng sinasabi ni kasamang Edwin Suarez, nagkabitak-bitak ang mga kalsada. Delikado po ito sa mga dumadaang sasakyan dyan, particular po sa mga single na motorsiklo, mga tricycle. Pag kayo po ay hindi nyo po napansin itong mga sirang kalsada at kayo ay nadaan dyan, malamang po sumemplang kayo. O kaya naman po ang tricycle bigla na lang bumaliktad. At kung mabilis ang takbo, delikado po. Dapat po siguro maglagay ng signage. Panawagan sa ating kapitan ng barangay, Kapitan Art de la Cruz. Kahit man lang po sana signage doon sa mga bitak-bitak na kalsada dyan, ilagyan po natin para po maiwasang daanan ng mga single na motorsiklo o mga tricycle. Yung po mga 4 wheels, kaya po yung daanan. Kaya lang po yung mga motorsiklo po, delikado. Malaman po talaga aksidente ang aabuti ng mga yan pag sila po inadaan dyan. Ang lalalim po ng bitak. Dahil nga po siguro sa ilang halos isang linggo po. O hindi lang, mahigit isang linggo pong bumaha dyan sa nasabing barangay. Kaya nagkabitak-bitak yung kalsada na siyempre naging ampaw yung mga tapal-tapal na asfalto. Kaya yun at nakakapanlumong makita na nagkaganon po yung ating kalsada. Malamang dito po sa may barangay Panginay na Munti, nasakop ng bayan ng Giginto. Pag humupa na po siguro yung baha dyan, meron pa pong baha kahit pa paano tumataas nga po kanina nung mga bandang alauna pasado. Medyo tumataas na po yung tubig dahil nga po may high tide. Nga lang, buti na nga lang at mababa po ang high tide niyo, parang 3.2 feet lamang. Kaya hindi na po siguro tataas pa ng mas mataas po doon sa nadaanan natin kanina. Pero delikado pa rin po. Dahil hindi po kita ng mga dumadang sakyan dyan yung mga bitak-bitak na kalsada. Dahil nga po natatakpan sila ng tubig. Kanina po ako'y nadaan sa lubak, akala kung hindi po siguro ako nakakotse, malamang sumemplang ako kung nakamotor lamang ako. Kaya sana po, paghupa po talaga ng mga baha,
Katulad po niya na umaaraw na po, pwede na po siguro kumpunihin niya ng Department of Public Works and Highways. Simulan na po sana ng lokal na pamahalaan yung mga pagkukumpuni ng kalsada natin. Napansin ko po, sa Balagtas nga po, sobrang traffic dahil nga ang mga kalsada po ginagawa. Hindi naman po tayo kontra na gawin yung mga kalsada. Kaya lang sana po maglagay po sana sila ng tamang mga signage kung saan po pwedeng dumaan o mga alternate route na pwedeng daanan ng ating mga kababayan dahil nagkakabulbul po ang traffic. Ika nga po ni kasamang Tati Santiago, tuyo na pare ang kalsada sa loob ng 11 araw halos. Ayan, paring Omar Padilla, panawagan sa DPWH sa Tapalan, una mga lubak sa MacArthur, lalo na sa clock tower natin at baka pwede nang hold muna sandali ang pagsasaayos habang ang panahon lang naman habang maganda ang panahon natin. Tama naman si Vice Tate. Kaya hanggat mababa ang high tide, pwede na siguro kumpunihin ng DPWH sa mga sirang kalsada na yan. Matapalan muna at alam naman natin na kakailanganin ng malaking pondo, budget ng DPWH ang pagsagawa ng ang pagpapagawa ng mga kalsada na yan. Kaya siguro sa ngayon, pwede muna tapal-tapal muna, tapal king dyan, tapal king doon. Pwede na yan, magawa lamang yung ating mga kalsada. Delikado po kasi sa mga pangkaraniwang halos mga dumadaan palagi dyan sa Manila North Road. Okay, dako tayo sa Cotabato City, isang bagani o tribal warrior ng isang etnikong grupo na wanted sa kasong murder at kidnapping ang tinambangan at dinukot ng armadong kalalakihan sa isang liblib na lugar sa barangay Santo Niño, Arakan, Cotabato City. Ang naturang bagani na nakilalang si Johnny Corbala alias Commander Ering ay isa sa mga nasampa ng kasong pamamaril sa pagpatay sa paring Italian na si Father Fausto Tentorio noong October 17, 2011 sa labas ng kumbento ng Our Lady of Perpetual Help Paris sa sentro ng Arakan sa isang highland municipality sa Region 12. Si Corbala ay may kinakaharap na dalawang high-profile criminal cases sa dalawang korte sa Central Mindanao, murder sa Regional Trial Court Branch 17 at kidnapping and illegal detention sa RTC Branch 23 na matagal nang parehong naglabas ng warrant of arrest. Tama. Wanted. Maraming wanted ngayon ang mga pinaghahanap ng ating batas. Iba't ibang mga kaso. Okay, ang ating pong oras ay alas 2:28 na po ng hapon. Okay, panawagan po muli doon sa ating tinatalakay nung isang araw regarding dito sa Prime Water ay
Ang balita ko po rito ay magkasagawa ng isang malawakang pagkilos protesta ang mga homeowners, ang Homeowners Association ng Camellia Subdivision dito sa Barangay Matungaw, Bulacan. Pakibati ang mga taga San Lorenzo Paris sa Balagtas. Sa Augustena po ang kapistahan ng San Lorenzo Diacono at Martir. Ang hermano po natin ay si Ginang Bet Pulintan para sa 2025 at sa 2026. Si Boss Bet Pulintan pala ang hermano ngayon. Para sa 2025 at sa 2026, ang Pascual Laboratories Incorporated ang hermano. Yun. Hermano ka, paring tate, dahil Pascual Laboratories. Shoutout kay Yorme Lito Pulintan. Augustin nga pala po ang kapistahan ng San Lorenzo. Augustel naman po yung kaarawan naman po ni Madam Evelyn Tenorio. Sa tuwing magbe-birthday po, sa tuwing magpe-fiesta ang San Lorenzo, lagi pong umuulan di ba? Kasamang tate. Palaging umuulan yan, yung kapistahan ni San Lorenzo. Diyan sa atin, sa Balagtas. Sana naman magandang panahon ng mga araw na yan. So, happy birthday daw, Maring Evelyn, advance. Salamat, paring tate. Mukhang hindi ka busy, mukhang nasa opisina ka ba? O break time. Kaya po ng sinasabi ko, mabanggit ko lang po ulit itong problema ng Camellia Homeowners Association na isa na po tayong kabilang na po tayo dyan sa Camellia Homeowners Association. Yan po problema namin sa Prime Water na matagal na po problema yan. Wala pa po ako sa Camellia, yan na po talaga ang problema. Yan nga po. Dinulog na po yan. Kahapon idinulog ko na po yan kay Governor Daniel Fernando at kay Vice Governor Alex Castro. At yun nga po ay ang sabi po ni Vice Gov Alex ay ang bayan daw po ng Bulacan ay hindi sakop ng prime water kundi ng hiyas water. Ang Camellia po ay isang pribadong subdivision na ang kanilang pangunahing source ng tubig ay ang prime water nga po ng pag-aari ng mga bilyar. Kaya tayo po kaya ang sabi po ni Vice Governor, yan po hindi ko po masasagot yung katanungan mo, Pangulong Omar, dahil ang Camellia ay isang pribadong subdivision at ang nagsusupply nga ng tubig dyan ay ang prime water. So kung yan lamang po ang nagsusupply dyan ay ang ibang mga water concessionaire, pwede po natin pasukin yan. Pero katanungan ko po kahapon kay Vice at kay Governor, pwede po bang pasukin ng ibang mga water concessionaire yung Camellia dahil nga po, siyempre, kung inireklamo na po dahil hindi po maganda ang serbisyo ng tubig, baka naman po pwede pasukin ng ibang water concessionaire. Ang sabi po ng presidente ng Homeowners Association sa Camellia na si Pangulong Dexter, ay hindi daw po maaaring makapasok ang ibang mga water concessionaire dyan sa nasabing subdivision dahil po yan ay pagmamay-ari ng bilyar. Alam naman po natin na ang prime water, ang may-ari po niyan ay bilyar. Ang Streamtech Internet ay bilyar. Kaya hindi rin makapasok dyan sa nasabing subdivision ang PLDT, ang Converge at kung ano-ano pang mga internet concessionaire. Hindi po talaga makakapasok dyan. Dahil kopo po ng mga bilyar. Diyan po, ubod po nang gagaling talaga mga bilyar dyan sa negosyong ganyan hindi ko naman po pwedeng sabihin na mayaman na nga, nagpapayaman pa Hindi man lang nila papasukin ng ibang mga, kung talagang pangit na ang serbisyo ng Prime, papasukin nila yung ibang mga water concessionaire.
dapat magsagawa ng ano dyan, dapat magkaroon ng bidding. Dahil nga po private, hindi naman po pwedeng pakialaman ng ating LGU yan. Dahil nga po pribado, dinulog na rin po natin yan sa Sangguniang Bayan ng Bulacan-Bulacan. May mga kausap po tayo kahapon na mga konsyalang bayan nung yan nga pong mahalal po na Pangulo po ngayon ng Philippine Councilors League Bulacan Chapter, si Bukal Andrew Joseph Mendoza, si Bukal Anjo Mendoza na anak po ni dating Gobernador John Mendoza. Nakausap po natin ang ilang mga konsyel dyan sa bayan ng Bulacan-Bulacan. At ang sabi po nila, gumawa daw po kami ng letter na humihiling kami ng audience sa Sangguniang Bayan upang maidulog namin yung aming mga reklamo regarding dyan sa prime water. Yun po ang aming gagawin. Pero siguro ang aking pong pakiwari ay magsasagawa na po ng isang malakihang rally ang Camellia Homeowners Association marahil ay sa darating pong Sabado. Kung matutuloy po yan, ibabalitaan ko po at mag-iimbita rin po tayo ng ilang mga kasamahan nating media para makover po ito. Dahil malaking istorya po ito. Dahil alam na po natin, kaliwat kanan na po binabanatan ng prime water. Talagang napakapangit po ng serbisyo ng prime water sa lalawigan ng Bulacan. Kaya nga po naglabas na po ng desisyon ang Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ng ating presiding officer, Vice Governor Alex Castro, na i-terminate na po ang lahat ng kontrata ni Prime sa lalawigan ng Bulacan at nanawagan na sa LGU na wag na muling i-renew yung kontrata ng Prime Water sa lahat po ng bayan, syudad sa lalawigan po ng Bulacan. Ayan po ang aabangan natin. Okay, at tayo po ay magpapaalam na po. Ngayong hapon na to, naringgan ko po, dito po yung ating kasama, ang ating pong tawag dito, haligi ng Bulacan Press Club, si kasamang Joey Monsiak. Susunod po yung kanyang programang sa labas ng bakod. Okay, shoutout muna, Patas Balita, magandang hapon po. Sana makipag-meeting sa Prime Water kung ano talaga ang nais nila sa usaping tubig. Yan po, ayon kay Patas Balita. At sabi ni kasamang Tate, si dating Vice Mayor Tate Santiago, nasa hospital ako, magpapacheck up, 1 week na ang ubo ko. While waiting, nakikinig ako sa mahusay na broadcaster ng Bulacan. Naks naman. Sabihin mo yan kay, sabihin mo yan kay Gob Josie. Well, anyway po, maraming salamat po at pagbati po muli sa bagong Pangulo, bagong Federation President ng Philippine Councilors League Bulacan Chapter. Congratulations kay Board Member Anjo Mendoza. At sa lahat po ng mga bagong opisyal ng PCL Bulacan Chapter. At papaalam na po yung lingkod hanggang sa muli, bukas pong muli, araw ng Huwebes. Huling araw sa buwan ng Hulyo, July 31, magkita-kita po tayo muli at magkarinigan dito sa programang Usapang Bulakenyo. Ito po yung nakasama, Omar Padilla po, na nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoong May Kapal.